Magandang araw! Kumusta kayo? Sana naman ay okay ang araw nyo pagkat meron na naman tayong mapapakinggang kwento mula sa Let's Read Asia. Siyempre, sama si Ate Jera, si Ma'am Nikki. Makinig at matuto, magbasa, mangarap at magdiwang. Handa na ba kayong makinig? Ang pamagat ng ating kwento ay Meeting Sasha the Mermaid by Lorraine Foster. Ang pagkikita ni Mere at Sasha Serena ni Lorraine Foster. The sun shines brightly and the lights glow. The rockets shimmer in the light. Mere is at her favorite pool visiting her friends. Hello everyone! Mary sits up, peeking over the edge of the rock into the pool. Nakaliwalas ang araw at mababaw ang tubig sa dagat. Kumikinang ang mga bato. Nagpunta si Mere sa kanyang mga kaibigan. Kumusta kayo? Bati ni Mere habang nakalublog ang kanyang mga paa sa dagat. Louie the fish is swimming in the pool. Crowley the frog is sunbathing on the side. Meet our new friend Sasha. Jumpy the pond rocks. Si Bluey, ang isda, ang lumalangoy sa dagat. Nagpapainit naman sa ibabaw ng mga bato si Alimangang Crowley. Meet our new friends. Sasha, sabi ni Hipong Jumpy. Ipinakikilala ko ang ating kaibigan. Sasha the mermaid emerged from the seaweed shining. Hello, Sasha. How did you come here? Mary asked. Nahihiyang lumabas si Sirenang Sasha. Kumusta, Sasha? Paano ka nakarating dito? Last night, a big wave swept into the pool, but I was too weak to swim against the big wave, Sasha says. You see, I only have half a tail. She adds with a sigh. She swishes her tail up in the air. Paggabihan, inanod ako ng malaking alon dito. Kwento ni Sasha. Ngunit, napakahina ko para labanan ng malaking alon. Tignan mo, kalahati lamang ang aking buntot. Buntong hininga niya. Iminatiwas ni Sasha ang kanyang buntot sa ibabaw ng dagat. I don't think you are weak, Ronnie says. None of us could swim against a big wave. But anyway, what happened to your tail, Sasha? When I was small, I got caught in a fishing net. My tail got stuck in the net when I escaped. Now, some of the mermaids make fun of me. Hindi ka mahina, sabi ni Crowley. Walang sino man ang kayang lumaban sa malaking alon. Dagdag pa niya. Ngunit, paano ba nakarating dito? Tanong ni Crowley. Story reading ko na dapat. Nung maliit pa ako ay naghuli ako ng lambat ng isang mangingisda. Pagkalit ko ay naipit ang aking buntot. Kaya ngayon, pinagtatawanan ako ng mga ibang sirena. I know how you feel, Mary says. My right arm is weak and some of the children make fun of me too. She pats Sasha on the arm. Let us be strong and not worry about what they said, she adds. Naiintindihan kita, sabi ni Mere. Ang kanang kamay ko rin ay mahina. Kaya pinagtatawanan din ako ng ibang bata. Tinampik ni Mere ang balikat ni Sasha. Tayo magpakatatag at huwag pansinin ang sinasabi ng iba. Dagdag pa niya. Yan ang umpisa ng ating kwento. Kilala niyo ba kung sino ang magkaibigan? Ano ba ang pagkakapareho ni Sasha at ni Mere?
Tama! Parehas silang pinagtatawanan ng kanilang mga kalaro dahil sa kanilang espesyal na katangian. Si Sasha ay isang sirena, ngunit kalahati lamang ang buntot. Samantalang si Mary naman ay isang tao, ngunit isa lamang ang malakas na kamay. Ituloy na natin ang kwento. Damat pa? I need to go home, Jumpy, says Sasha. How can we help you, Sasha? Jumpy asks. Let us carry her out of the pool. Bluey said yes. Kailangan ko na umuwi, Jumpy. Sabi ni Sasha. Paano ka namin matutulungan, Sasha? Tanong ni Jumpy. Ialis natin siya sa tubig. Sabi ni Bluey. That would be difficult. Mary replies. I only have one strong arm. Ngunit, mahirap yan. Sabi ni Mary. Meron lamang akong isang kamay na malakas. Let us remove some rocks, Crowley says. They push and shove, but the rocks are too heavy to move. Ialis natin ang mga bato. May tangi ni Crowley. Itinulak ang mga bato hanggang sa sobrang bigat ng bato kaya hindi nila ito kayang ialis. Mary has an idea. She runs home. He brings back 2 floaters. Dagding may naisip si Mere. Agad itong umuwi at pagbalik niya ay meron na siya big na dalawang salbabida. Mary gives the blue floater to Sasha. I will use the red one, she says. She helps Sasha wrap the floater around her body. Inabot ni Mere ang asul na salbabida kay Sasha. Ito naman pala ang gagamitin ko, sabi ni Mere. Tinulungan ni Mere si Sasha upang ipalibot ang salbabida sa katawan nito. As the tide goes in, the pool fills up with water. Sasha and Mary float to the top of the pool. They swim to the edge as Chloe shouts out instructions. Jumpy, Crowley, and Mary hold Sasha's floater steady. With their help, Sasha reaches the top of the rocks. Nang tumaas na ang tubig, napuno na rin ang kanilang pinaglalangoyan. Lumutang sina Sasha at Mere sa ibabaw nito. Lumangoy sila sa gilid hanggang sa sinisigaw ni Bluey ang kanilang gagawin. Hinawakang mabuti ni Jumpy, ni Crowley, at ni Mere ang salbabida ni Sasha. Sa tulong nila, naabot na ni Sasha ang ibabaw ng mga bato. Sasha is thrilled. She can now swim back home. In a deep breath, she dives into the sea. She turns back to her friends and waves. Thank you for helping me, Sasha says happily. Goodbye to you all. Tuwang-tuwa si Sasha. Ngayon ay makakabalik na siya sa kanilang tahanan. Huminga siya ng malalim at sumisid sa dagat. Lumingon siya sa kanyang mga kaibigan at nagpaalam. Maraming salamat sa inyong lahat. Paalam! Ganda! I miss you soon, Sasha! Bluey yells. Mary and her friends wave back to Sasha. They watch her until she disappears into the sea. I am glad we were able to help, Mary says joyfully. Bumalik ka at tulungan mo kami. Sabi ni Bluey. Tumaway rin si Mere at ang mga kaibigan nito. Pinanaw nila si Sasha hanggang sa hindi na nila ito makita sa dagat. Masaya ako at makatulong tayo. Natutuwa, sabi ni Mere. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Nakinig ba kayo? Ayan, bago kami magpaalam ni Ate Jera, huwag natin kalilimutan ang aral na narinig natin sa kwento. Lahat ng problema ay masusolusyonan. Basta tayo ay sama-sama. Hanggang sa muli nating pagkikita,